sa lahat. Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kumiskap po na si Bato. Matapos magkagulat magkabarilan, Senator Ronald De La Rosa kumpirmadong wala na sa Senado. Barilan sa Senado, driver umano ng NBI, inaresto kasunod ng pamamaril kagabi sa Senado. Git naman ni Matibag, ang Senate Sergeant at Arms ang unang nagpaputok. Moro-moro lang, nangyaring gulo sa Senado, scripted nga ba para protektahan si Bato? Iimbestigahan daw yan ng PNP. Kuya, what's happening? Nakalis na sa Senado si Senator Bato de la Rosa matapos ang kaguluhan kagabi. Kinumpirma yan mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 510 correspondent Mean Los Baños. Mean, anong impormasyon kay Senator Bato ngayon? Jiggy, ang tanong nga ng marami sa atin, nasaan na si Senator Bato de la Rosa? At katatapos-tapos lamang ng press conference si Senate President Alan Peter Cayetano at kinumpirma niya mismo na at around 2:30 in the morning or alas 2:30 ng madaling araw ay lumabas na sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa kasama daw si Senator Robin Padilla. Pero kung magkasama sila sa iisang sasakyan o magkahiwalay na sasakyan o kung magkasama ba sila kung saan man sila pumunta o kung saan pumunta si Senator Bato, hindi na masabi ni Senate President Cayetano kung ano ba yung sitwasyon doon sa sinasabing magkasama sila ni Senator Robin Padilla. But what's sure and confirmed, Jiggy, wala na sa loob ng Senate building na ito si Senator Bato de la Rosa sa ngayon. Narito ang bahagi ng pahayag na Senate President Alan Peter Cayetano. Kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. At bago pa nangyari yung lahat ng tensyon kagabi, Jiggy, I'm sure you've already seen it. Bago nawala sa Senate, umalis sa Senator Bato ng kaninang madaling araw, nasundan ko siya kahapon. Maghapon, Jiggy, nakita rin naman natin yung katatlong interview siya sa media kahapon hanggang dumating yung oras na around 4 p.m. umugong yung bali-balitang di umano ay hindi na-grant yung kanyang temporary restraining order. Inakyat ko pa siya sa 5th floor dahil bigla siyang nawala sa session hall. And then nakita ko pa siya, na-interview ko pa siya at ang tinatanong ko sa kanya kung alam na ba niya kung anong desisyon ng Korte Suprema at sabi niya hindi, pero ready daw siya kung ano man. Nakausap ko rin si Attorney Torion kung kamusta yung desisyon. Sabi niya nag-usap na sila ni Senator Bato de la Rosa for the options, kung ano yung mga posible nilang gawin. Tinanong ko kung ano yung option na yan pero ayaw nang sabihin sa atin ni Attorney Torion. Hanggang nung hapon, kahapon around 5 to 6 p.m. Jiggy, yung mga last sighting kay Senator Bato de la Rosa ay pumasok siya sa elevator kasama I think ang isa pang senador. Pumunta siya sa kanyang opisina sa 5th floor kung saan siya nagsagawa ng FB Live at ito nga yung nanawagan siya sa kanyang mga supporters na magkaroon ng peaceful prayer vigil sa labas ng Senado. Samantala, kaninang umaga nagpakita si Attorney Torion ng mga pictures ni Senator Bato de la Rosa na nandito pa siya sa loob ng Senado hanggang around 12 midnight. May mga timestamp pa na nakalagay dyan sa pictures na yan at iginiit ni Attorney Torion hindi diversionary tactics yung nangyaring barilan dito sa Senado para lamang makawala si Senator Bato de la Rosa at natanong ko rin yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano kung ito ba'y gawa-gawa lang, diversionary tactic ba yan para mapatakas, mapaalis ang senador dito sa Senado at giniit ni Senate President Alan Cayetano, the Senate was under attack kagabi, hindi pinlano at hindi raw yan totoo yung mga sinasabi ng mga bodyguards lang daw ni Senate President Cayetano yung nakipagbarilan sa OSAA. Walang diversionary tactics, Jiggy, totoo daw na talagang may pag-attacking nangyari sa Senado kagabi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Israelito Torion. Ito ba siya? Ito ba siya? Ayan. Ganda yun. Kinakita pa sa inyo eh. Oo.
Ito nga eh, o yan o, 12:13 a.m. o yan o, he will be there. Because we have never left the Senate premises, ha? All along. Kasi yung mga diversion, di po totoo yan. Jiggy, sa mga oras na ito, wala pa tayong impormasyon kung nasaan na nga ba si Senator Bato de la Rosa. Pero sa press conference sa Senate President Alan Peter Cayetano, binasa niya yung text message na ipinadala ng asawa ni Senator Bato kung saan humingi siya ng paumanhin dahil nga daw sa gulo at confusion na nangyari sa Senado simula nga nang lumutang si Senator Bato dito noong Lunes, at aminado siya na kaya rin daw umalis si Senator Bato dahil sa mga gulong nangyayari dito sa Senado, at mukhang nagamit nga yung oportunidad na yon para makaalis ang senador. Pero just to be clear, sabi ni Senate President Cayetano, hindi tumakas or hindi umalis ng Senate building si Senator Bato habang nagkakaroon ng barilan, kundi nangyari nga yan nung madaling araw kung kailan kalmado at tapos na yung barilan at putukan sa loob ng Senate building. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. At nandiyan ka mismo sa loob ng Senate building nung magkaputukan kagabi. Pakikwento mo nga sa amin, na-imagine ko yung tension na inabot nyo dyan na magkakasama kayong mga membro din ng media. Amen. I'm sure you can relate, Jiggy, no, dahil reporter ka rin kagaya ko. At nung mga pagkakataon na yon na nagkakaroon ng putukan happening right before our very eyes, yung adrenaline rush nandoon talaga, Jiggy. And that was not something expected because what we were expecting yesterday na ang pinakamalaking story ang binabantayan namin ay yung posibleng aresto nga kay Senator Bato de la Rosa. But seeing yung mga armed, naka-full battle gear, yung mga OSAA, Marines at Police, parang may build up ng tension hanggang sa nangyari yung putukan mismo. Jiggy, that point in time, alam naman nating delikado at we made sure bilang team leader ng ating team dito sa Senado that we were safe because, Jiggy, hindi lang naman no story is worth dying for, Jiggy. Alam naman natin yan. And just to be, para lang din sa mga kababayan natin na nanonood, we made sure naman na kami po ay ligtas habang nagko-cover. Dahil, Jiggy, hindi lang ako ito. May team ako, may cameraman ako, may assistant cameraman akong kasama, and there were other News 5 teams na nandito. So we made sure naman na kahit papano ay ligtas kami. Pero, Jiggy, bilang journalist, alam mo yan, we cannot let go of the fact na kapag nandun ka, nasa frontline ka, hindi ka aalis hanggat kakayanin mo. Lalo na't nakikita natin, na ihahatid natin, napapakita natin sa video kung ano mismo yung nangyayari. That's why we have these shots right now because we stayed on. Yan. Okay, so balikan natin, Jiggy, yung mga nangyari kagabi. Let's just watch this. Mga kapatid, nagkakaputukan dito. Nagpaputok yung mga Senate ngayon din. Yung mga baris. At may mga pulis. Nandito tayo ngayon. Naparinig tayo. Putok. Oh my God. Dito first kami. Sinita first kami. Tatapos mo. Okay, and Jiggy, let's talk about the facts. Lalo't ngayon medyo may fruits of the investigation na. Kasi kagabi, kung makikita mo yung mga reports natin, puro tayo, bakit? Anong nangyayari? Sino nang nagkikipagputukan sa mga taga-Senado? At bakit kailangan mauwi sa barilan? So kahit papano may mga sagot na tayo dyan. At sa press conference ka ni Senate President Alan Peter Cayetano, nireport niya sa media, yung nireport din sa kanya ni DILG Secretary John Vic Remulla base sa initial pa lamang na investigasyon. 27 warning shots were fired by the OSAA. 27 shots mula sa kampo ng Senado, warning shots, and then 5 shots mula doon sa kalaban. At ang sinasabi doon sa report na yan ay dahil tinanong ng OSAA yung kalaban kung sino siya, sino kayo, identify yourself. And then may isang lalaki daw na malakas ang boses na sinabi na
NBI. And then sinabi sa kanila na ibaba yung kanilang firearms pero hindi raw ibinaba yung firearms. That's why umabot ng 27 warning shots para nga daw mag-warning definitely at hindi magkaroon talaga ng tuluyang engkwentro. Kahapon, Jiggy, na-interview ko si Senate Secretary Dong Mendoza right after nung putukan, and he said na perceived NBI yung mga kalaban o yung mga nakabarilan ng OSA at Marines at mga pulis na nasa puwersa ng Senado. Pero ngayon, tinanong ko kay Senate President Cayetano, perceived NBI pa rin ba yan? Unang sagot niya is, nang nakausap niya si Pangulong Marcos, siniguro daw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi taga-gobyerno, hindi taga-PNP, hindi taga-AFP, hindi taga-NBI ang nakabarilan ng mga taga-Senado kagabi. Pero sa lumalabas sa investigasyon, ulitin ko lang ang kwento mula sa report ni Secretary John Vic Remulla nung hinihingi ng OSA ni Senate Sergeant Arms Mau Aplasca yung identity nung kalaban nila. Ang sumigaw daw ay isang lalaki at sinabi na taga-NBI sila. But for now, ayaw sabihin kung yan mismo ang sinasabing suspect, dahil maingat din na isinasagawa yung investigasyon. Hanggang ngayon, Jiggy, hindi alam ang motibo bakit may mga pumasok na mga armadong lalaki dito sa Senado, ni hindi alam pa, Jiggy, sa ngayon or hindi pa masabi paano sila nakapasok sa second floor ng Senado. And just to let you know, yung second floor ng Senado, very critical area ito dahil nandito ang plenaryo, nandito ang session hall kung saan nagsasagawa ng sesyon ang 24 na senador. Nandito ang mga press offices, 2 press areas, and then nandito ang mga committee rooms. Lahat ng committee rooms nandito sa second floor kung saan ginagawa yung mga Senate hearings. So ganun ka-critical itong bahaging ito ng building ng Senado. At yung panghuling na lamang, Jiggy, yung dulo na kung saan nakikita nyo sa video kung saan nagkaroon ng engkwentro, tinanong ko si Senate President Cayetano, meron palang lagusan doon papuntang GSIS because nagpupunta kami doon balik-balik kaming mga reporters every now and then to cover hearings. Parang wala namang kaming nakitang may lagusan doon. Sabi ni Senate President Cayetano, hindi rin daw niya alam na mukhang may lagusan doon bagamat hindi pa rin madetalye kung paano nakapasok yung mga kalaban kagabi. Jiggy. May na-arresto may na-identify na Mel Oragon, sinasabi ni NBI Director ay hindi siya organic ng NBI pero parang asset o alpha yung term na ginamit niya. Anong impormasyon mo tungkol dito? Meron lang sinasabi sa Senate President Cayetano na parang meron nga raw isang lalaki mula doon sa grupo na sumugod dito sa Senado na bumalik para kunin daw yung bag na naiwan ng mga armadong lalaki at may mga laman nga raw na IDs yung bag na yon. Hanggang dun lang yung nasabi na detalye ni Senate President Cayetano, and through the days, we are expecting more updates from the Senate President and maybe from the ILG Secretary Remulla himself. But even if hindi natin makuha kay Secretary Remulla, he's been actively reporting naman to Senate President Alan Peter Cayetano. Jiggy. Ang ganda nung, yun nga yung punto na sinabi mo na mayroon lagusan papuntang GSIS at walang masyado nakakaalam doon kahit Senate President Alan Peter Cayetano. So, di ba, yung posibilidad na doon tumawid, yun ang magandang imbestigahan din ng mga otoridad. Mayan, sa ngayon ay kumusta yung seguridad dyan sa loob? Actually, kagabi, tinatanong natin kasi natapos yung coverage natin kagabi. Hindi natapos. Buwaba tayo. Pinalabas na kasi tayo around 8:45. Tapos na yung barilan dito sa loob. We were forced na to go out. Everyone, from Senate employees to the members of the media, ang natira na lamang dito ay yung 12 senador. At nakita naman natin ni-lockdown talaga yung buong Senado, yung mismong buong building, wala nang makapasok. And nung sinasabi ni Secretary, sabi namin kahapon, mapapauwi ba yung 12 senador na nandito sa loob? Ang sabi ni Secretary Remulla, siya ang mag-a-advise kung pauuwiin o hindi. So, we were expecting nga na baka hanggang ngayon ay naka-lockdown pa. Pero so far, at least itong Senate building, hindi na naka-lockdown dahil may pasok ang mga empleyado at may pasok din tayong mga taga-media. At yun nga, nakadalawa or tatlong pa-interview din ni Senate President Alan Peter Cayetano ngayong araw na ito. At kasama sa interview na yan, yung nakuha raw niya na impormasyon na mukhang may active daw na attempt para ikudeta naman siya. Jiggy, wala pang isang linggo na nakakaupo si Senate President Cayetano bilang leader
ng Senado, pero mukhang may aktibong attempt na naman daw to unseat him dahil ang balita daw niya, merong ilang mga taga-minorya o minority senators, hindi niya binanggit kung sino, ang gustong makipag-meeting sa mga taga-mayorya. Medyo tinatakot pa raw yung ilang mga majority senators at ang layunin daw niyan ay para lumipat sila sa minority to get the necessary 13 numbers or 13 votes para matanggal si Senate President Cayetano sa pagka-leader ng Senado, but we are trying to get pa yung punto dito ng minority senators dahil wala pa silang sinasabi about that. But let's hear it coming from Senate President Alan Peter Cayetano. Expected naman yun. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, you're always solid until you're not. Jiggy, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo. Maraming salamat. Mian Los Baños, live mula sa Senado. Arestadong tinuturong sospek sa pamamaril sa loob ng Senado kagabi at live mula sa Pasay nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, anong pagkakakilala ng sospek at paano ito nahuli? Sa graveyard na. Alam mo, Jiggy, kasalukuyang hawak na ng PNP Southern Police District ang suspect sa pamamaril sa Senado kagabi. Kinilala siyang si Mel Aragon. Ayon sa PNP, nahuli siya sa second floor ng Senate building kung saan nangyari ang putukan. May nakuha mga bala at magazine sa kanya pero wala raw siyang baril. Wala rin daw nakuha anumang ID sa kanya na nagsasabing taga-NBI nga ang suspect. Na-inquest na ang suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sinailalim din siya sa Farapin test upang malaman kung kasama talaga siya sa mga nagpaputok ng baril. Narito ang pahayag mula sa tagapagsalita ng PNP. Ayaw po na paniwalaan ng investigator natin, mga composite teams, na basta-basta paniwalaan yung kanyang claim at yung mga names na kanyang mga binibigay sapagkat ito ay maaari din naman lituhin lang yung ongoing investigations. At Gary, talaga bang, kasi sinasabi ni NBI Director Matibag na ito ay hindi organic NBI agent, kundi parang alpha o parang asset. Ano bang impormasyon na latest na nakuha mo tungkol dito? Alam mo, Jiggy, sabi ni NBI Director Melvin Matibag, hindi opisyal na NBI agent ang suspect. Siya raw ay isang volunteer lang. Kasama raw siya ng grupo ng NBI sa Senado bilang isang driver. Sinabi ni Matibag na pinahawak lang daw sa suspect ang baril pero hindi naman nakitang ipinutok niya ito. Narito ang pahayag ni Matibag. Ayun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Makikita naman sa paraffin yan, Gary. Pero may paliwanag ba? Nagbigay ba ng payag itong suspect kaugnay ng pagkakadawit niya sa gulong ito sa Senado? Alam mo, Jiggy, sinubukan natin kuhanan ng pahayag ang suspect pero tumanggi nga ang suspect na si Mel Aragon. Pero git ng kanyang misis na si alias Rodeline, walang ginawang mali ang kanyang mister. Nasa ground floor lang daw noon si Aragon na magkaputukan at inabangan lang niya mga tauhan ng NBI para umalis. Pagbalik daw nito sa kanilang opisina, bigla raw siyang inutusan ng kanyang boss na bumalik kung saan nangyari ang putukan. May naiwan daw kasing tactical bag ang NBI agents at ipinakukuha ito sa kanya. Kalaunan, may tumawag na NBI agent kay Rodeline para sabihing naaresto na ang kanyang mister. Pakinggan natin ang pahayag ng asawa ng suspect. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sana po, tulungan niyo po asawa ko. May mga anak ko kami, maliit pa anak ko. Huwag niyo po. At Gary, yung anggulo na parang senaryo lang yung ginawa sa Senado kahapon, ano ang tingin dito ng mga otoridad?
Subukan ka namin balikan, Gary. Maraming salamat sa iyong ulat. Gary De Leon po, live mula sa Pasay. Susunod, BBM tiniyak na walang kinalaman ng administrasyon sa gulo sa Senado at NBI nanindigang Senate Sergeant at Arms ang unang nagpaputok ng baril. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na kumalma matapos ang barilan sa Senado kagabi. Tiniyak din ng Pangulo na hindi gobyerno nasa likod ng nangyaring gulo. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, nagpatawag ng pulong si PBBM kanina umaga. Sino ang kamiting niya at ano na pag-usapan? Jiggy, tama ka dyan. Nagpatawag nga si Pangulong Bongbong Marcos na isang pulong sa Malacanang kaninang umaga para mapag-usapan yung nangyari na putukan ng baril dyan sa Senado kagabi. Ang alam natin, kasama niya dito sa nasabing pulong ang National Bureau of Investigation at ang Philippine National Police. Kanina, sinabi ng NBI at ng PNP na malinaw naman yung direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos at ito ay magkaroon ng isang truthful, makatotohanan at patas na investigasyon. Kahapon, naglabas din ng video message si Pangulong Bongbong Marcos at dito niya nilinaw na walang kinalaman ang kanyang administrasyon, ang gobyerno sa nangyaring gulo sa Senado kahapon. Pero ang pangako niya, pagtitiyak niya sa taong bayan, ay sisiguruhin daw niya na malalaan sa pamamagitan ng isang investigasyon ang punot dulo ng mga pangyayaring ito. Pakinggan natin yung bahagi ng video message ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. At Maricel, nasa ng Pangulo nang mangyari ang gulo sa Senado kagabi at paano niya ito nalaman? Well, base na rin doon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, Jiggy, minomonitor niya ng mahigit 2 oras yung nangyari doon sa Senado kagabi. Ultimo yung mga pagpapaputok na apparently ay nalaman natin na mga warning shots pala yun. So minomonitor daw niya yan. Matapos daw yung insidente, tinawagan din daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Interior Secretary John Vic Revilla para humingi ng update. Kinausap din daw niya si NBI Director Melvin Matibag at dito nga nilinaw na hindi naman talaga pinapunta ang NBI doon according kay PBBM para arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Wala raw siyang ganong instruction. Yung nakikita raw natin doon sa Senado ng mga uniformed personnel, yung mga Philippine National Police daw doon ay pinapunta para daw sa crowd control dahil alam naman natin na may mga nangyayari ring protesta doon sa Senado at yung mga Marine Detachment naman daw talaga ay naka-assign daw dyan talaga sa Senate nang sa gayon ay ma-secure yung facilities at yung mga tao na nananatili doon. Pero wala naman daw silang pinapunta para sa operasyon laban nga dito kay Senador Bato. Narito yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At Maricel, anong reaksyon ng Pangulo dun sa kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na, nakalis na si Senator De La Rosa? Jiggy, ang sinasabi kasi ng National Bureau of Investigation dyan, wala pa daw sila talagang kumpirmasyon kung nakaalis na talaga sa Senado itong si Senator Bato de la Rosa. Pero sakali man daw na totoo yan, malinaw na ito ay magiging responsibilidad o pananagutan ng Senado. Kaya naman daw kasi hindi hinuli agad si Senador Bato ng NBI ay dahil sinabi rin naman ng Senate leadership na under Senate custody itong si Senador Bato. Pero kung ano talaga yung magiging liability
liabilities ng ilang senador at ng liderato nito. Sakali nga na nakatakas itong si Senador Bato, ipinagpapaubaya na nila sa Department of Justice ang magiging tugon dyan. Pero pakinggan lang natin yung naging bahagi ng pahayag ni Director Matibag. Ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, sila po humingi ng ganon at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong atin mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Nasa katabing gusali ng GSIS sa mga tawan ng NBI nang mangyari ang gulo sa Senado. Git nila si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca una nagpaputok ng baril. Live mula sa TV5 Media Center din nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, kasama mo mga taga-NBI na mangyari putukan. Ano ba talaga ang nangyari at nakita mo? Jiki, kasama tayo ng NBI na pumasok sa GSIS building na katabi lang ng Senado at mula sa aming kinaroroonan, rinig namin ang sunod-sunod na putok ng baril. Pero bago yan, Jiggy, nakarinig pa ang mga NBI agent ng walang tigil na pagkalansing at pagbarena sa isang bahagi ng GSIS building. At Direk, if you don't mind, kung pwede pakita natin in full itong mga video na kuha namin kagabi para mas malinaw po sa ating mga viewers. Ito po, sinundan natin yung mga ahente ng NBI nang makapasok sila sa hallway patungo sa isang nakasarang pinto. Doon naabutan ng mga taga-NBI ang ilang lalaking binabarena ang pinto na konektado sa Senado. Trabahante raw ng GSIS ang mga nagbabarena at sinusubukan raw nilang isara ang pinto na lagusan papasok ng Senado. Ilang minuto ang nakalipas nang makarinig na kami ng sunod-sunod na putok ng baril. At clarification na lang po, nasa loob pa rin kami nito ng GSIS building kasama ang ilang NBI agents. Panoorin po natin ito. Ayan. Ayan, ayan. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate, itong sunod-sunod na putok ng baril na naririnig po natin. Jiggy, ng mga sandaling yan, hindi pa tukoy o agent kung saan galing ang mga putok ng baril. Nakasalubong naman namin ang ibang ahente ng NBI na nakadeploy rin sa GSIS building. Kinumpirma ng ilan na unang nagpaputok umano ng baril ay ang mismong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Pinaputokan umano ni Aplasca ang NBI agent na nakausap namin sa bridgeway ng ikalawang palapag ng GSIS building. Pakinggan natin ang pahayag na yan ng NBI agent. Pumutok ng tatlo pa atras. Pero ako, siya na una, nakamahaba siya, Gio, ang version kasi ng Senado, lumalabas na may dumaan dyan sa bridgeway na yan ng GSIS na hindi alam kahit daw ni Senator Alan Peter Cayetano na may daan dyan papuntang Senado. So nung makita yan ng mga taga-OSAA, talagang winarningan sila at sinabi, sino kayo, hindi kayo pwedeng tumuloy dito, kaya sila nagbigay ng warning shot. So kumpirmado, tama yung sinasabing taga-NBI na unang nagpaputok yung taga-OSAA bilang warning shot doon sa mga hindi nila nakilala na mga taong tumatawid doon sa bridgeway na unknown sa kanila. So ang tanong ay anong tugon ng NBI na kumbaga tumawid sila doon sa bridgeway na hindi talaga known na daanan ng mga empleyado o kaya ng mga staff ng Senado at ito'y nasa report din ni Mean kanina. May tugon ba dito ang NBI?
Nung nakausap natin kanina yung ilan sa mga tauhan ng NBI, especially those involved doon sa nangyaring putukan, hindi sila tumawid mismo sa bridgeway na yon. On the other side sila ng bridgeway, which is part pa rin ng GSIS building. Based doon sa initial interview natin dito sa ilang ahente, nung lumabas daw sa pinto itong si Aplaska mula doon sa Senado ay bigla na lang siya nagpaputok ng barel nang ma-identify niya na mga ahente nga ng NBI ito. At dahil nga biglaan yung mga pangyayari, kumbaga self-defense din yung inisip nitong NBI agent at nagpaputok din siya, gumanti din siya ng putok. At sa ulat naman ng kasama niya, gaya as you mentioned natin na si Mean Los Baños, kanina kinumpirma ni Senator Alan Peter Cayetano na ang Sergeant at Arms nga na si Mau Aplaska ang unang nagpuputok, pero anya warning shots lang daw yung kanyang ginawa. Jiggy. Talaga may daanan namang tama dyan, may entrance sa tama at tinitingnan kung may dala kang baril. Pero ang kakaiba nga dito, dun sila sa GSIS side dumaan, papasok ng second floor ng Senado. Yun ang kumbaga pinag-uusapan. Pero Gio, itong mga taga-NBI, may paliwanag ba bakit dun sila sa kumbaga backdoor sa GSIS dumaan? Nasa GSIS sila kagabi. Actually, Jiggy, yung tanong nga siguro ng mga kapatid natin, bakit nasa GSIS building ang mga NBI agent? So kanina, tinanong din natin si NBI Director Melvin Matibag. Actually, dito yan sa press con sa Malacanang kanina, and he clarified na nandoon ang mga ahente ng NBI matapos makipag-ugnayan mismo ang pamunuan ng GSIS sa NBI na isecure ang GSIS building dahil siguro alam din ng pamunuan ng GSIS yung mga nangyayari sa katabi nila, which is ang Senado mismo. So yun, Jiggy, kaya sabi ni Aplaska may letter ang NBI sa kanila para nga doon papuntahin yung mga ahente at sa tingin ng NBI, nagsimula ang gulo ng akalain ng mga opisyal ng Senado na aarestuhin nila si De La Rosa. Pero pakinggan naman natin yung pahayag na yan ni NBI Director Melvin Matibag. Ang iniisip nila, yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po roon, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na inisyong Supreme Court, ang naging thinking is huhulihin po si Senator Bato. Jiggy, balikan ko lang din pala yung video natin kanina nung nagbabarena sa isang pinto. Doon po yan sa ground floor ng GSIS building. Paliwanag dyan ni Matibag, gusto raw ipasara mismo ni GSIS General Manager Veloso ang pintuang yan na lagusan papuntang Senado. Layon daw nito na tiyakin ang seguridad ng GSIS at mga empleyado nito. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senate President Cayetano binatikos ang ilang kongresista dahil sa pagprotekta umano kay Senator Bato. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Banat ng ilang kongresista, walang ibang dapat sisihin sa nangyaring gulo sa Senado kundi si Senator De La Rosa. Binatikos nilang umano'y pagprotekta sa kanya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Batasang Pambansa nangungun sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang reaksyon ng mga kongresista sa barilan sa Senado kagabi? Jiggy, ay nga doon sa ilang kongresista, walang mangyayaring gulo sa Senado kagabi kung sumuko na lang sana si Senator Bato de la Rosa. Para nga kay ML Party List Representative Leila de Lima, nakababahala yung tensyon sa Senado kagabi. Kinaladkad daw ni de la Rosa yung Senado dahil lang sa hindi niya pagsuko. Ganyan din yung pananaw ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Dapat daw igalang ng lahat ng sangay ng pamahalaan ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Narito po yung pahayag ni na Congressman Jokno at De Lima. Nakakabahala talaga yung nangyari kagabi.
At it could have all been avoided kung sumuko si Senator De La Rosa. So hindi dapat siya nangyayari sa Senado. I pin the blame foremost really on Senator Bato himself dahil nga hindi siya nagsusurrender na apektuhan ng Senado. And of course, the Senate leadership din. Dagdag pa nga ni na Delima at Jokno, maituturing na obstruction of justice at harboring a fugitive yung ginawa ni na Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang majority senators. Matatandaan, Jiggy, na inamin ni Cayetano na sa sasakyan niya pinasakay si De La Rosa para makapasok sa Senate building noong Lunes. Giit pa nga ni Congresswoman Delima, pwedeng makasuhan ang mga senador dahil dito. Giit naman po ng Makabayan Bloc, malaking kahihiyan sa bansa yung pagtakas ni De La Rosa at matinding kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Jiggy. At Marian, nagbigay na ng petsa si Senator Cayetano dun sa pag-convene ng impeachment court. May reaksyon na ba mga congressman tungkol dito? Yes, Jiggy, sa kabila nga nung nangyaring gulo kagabi, natanggap na ng Senado yung articles of impeachment laban kay VP Sara at ayon nga po kay Senate President Alan Peter Cayetano, posibleng mag-convene yung Senado bilang impeachment court sa Lunes po yan, May 18. At lahat nga raw sa mayorya ay naniniwalang walang dahilan para maantala ang paglilitis. Pakinggan natin itong pahayag ni Senate President Cayetano. So walang magiging delays. I can tell you anything now as you asked, diba, kailan yung trial. So if I have the trial July, August, then dinelay ko. Offhand lang. Diba? There's no reason whatsoever to dilly-dally. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Jiggy, dadalawang araw yung House Prosecution Panel sa pag-convene ng impeachment court sa Lunes. Pero giit po ng ilang miyembro nito hindi na dapat lumahok sa impeachment trial si Senator Ronald De La Rosa lalo't may arrest warrant laban sa kanya. Pakinggan po natin itong kanilang pahayag. Dapat hindi na siya naglalahok dito, but I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened yesterday. If the subject of a valid warrant of arrest, it shouldn't be there anymore. If his continued presence there really would change the institution, the impeachment process na merong nagpa-participate ng isang fugitive. Tuloy-tuloy nga, Jiggy, yung paghahanda o meetings ng mga House Prosecution Panel at inaasahan nga sa Lunes, lahat sila, 11 members ng Kamara o yung House Prosecutors ay dadalo po dyan sa Senado sa Lunes. Yun muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, AFP Chief Browner nanawagan sa mga sundalo na kumalma matapos ang gulo sa Senado. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Sinabihan ni AFP Chief General Romeo Browner ang mga sundalo na manatiling kalmado kasunod ng gulo sa Senado. Ayon sa kanya, dapat manatiling disiplinado at tapat sa tungkulin ang mga sundalo at huwag makisawsaw sa politika. Kumpiyansa raw si Browner na walang mangyayaring destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Wala rin daw dahilan para magdeklara ng red alert status. Bagong gulo kahapon na nawagan ng suporta si Senator De La Rosa sa mga kabaro niya sa PMA. Nauna ng pinabulaanan ng palasyo at ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang umano'y nilulutong kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kami inyong makapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.